Simulan na natin ang ika-60 istorya sa gitna ng karagatan kung saan nagtipon ang maraming bilang ng barko ng mga pirata. Sa loob ng isang barko ay si Teleo na labis na nagulat sa impormasyong kanyang nalaman patungkol sa hukbo ng mga Pendragon na ngayon ay nasa isla ng Inlet. Nagtataka kung bakit sila naroroon, natanong nito kung bakit doon sila nananatili dahil wala roong matatakasan at posibleng mayroon silang inilagay na patibong doon para sa kanila. Ngunit ito'y sinagot lang ng unanong pirata sa kanyang harapan na nabigurin siyang maintindihan ang kanilang plano sa pagkakataong ito. Kaya napaisip si Teleo na hindi kaya naghihintay sila doon ng karagdagang puwersa, ngunit kanyang nauunawaan na sila ay wala ng sapat na mga tauhan na pwedeng ilaan. Ayaw mag-isip ng sobra sa mga bagay-bagay, siya ay napamura na lamang at habang itinuturo ang kanilang Griffin Rider na nakaupo sa itaas ng mahabang kahoy sa kanilang layag, nasambit niya na kung mayroon mang mangyari, ang kanilang Knight ng Valvas ay naroroon para hiwain ang mga ito sa himpapawid kaya hindi mahalaga kung anuman ang ginagawa ng kanilang mga kalaban doon. Dahil sa kanyang sinabi ay naagaw naman ang atensyon ng babaeng Knight ng Valvas at ng kanyang Griffin papunta sa kanya. Dagdag pa ni Teleo nang may tuwa sa kanyang mukha na masasayang at masisira lang ang lahat ng kanilang pinagplanuhan, at ito ay magiging katapusan na ng puting uod sa pagkakataong ito. Lumipat naman tayo sa isla ng Inlet kung saan nagtipon ang mga barko ng hukbo ng Pendragon at ng Navy ng Imperyo. Dito ay mapapansin natin ang pagbukas ni John Mayers ng isang bote ng inumin habang nagsasabi na kinabukasan ay maiintindihan ni Aaron kung bakit pinili niyang sumunod sa planong ito. Habang silang dalawa ni Aaron ay nakaupo sa tabi ng bangin ay kanya namang natanong kung totoo bang nagagawa nitong malaman ang hinaharap dahil sa kanyang ginawang kasunduan sa isang dragon, na sinagot lang ni Aaron habang pinupunasan ang kanyang espada sa pamamagitan ng pagtanong rin kung ano ba ang sa tingin nito. Kaya may tuwang nasambit ni John Mayers nang may ngiti sa kanyang mukha na kung tunay nga niyang nakikita ang hinaharap, ang laban nila kay Teleo ay magiging madali lang sana. Dagdag pa nito habang pinagmamasdan sa ibaba ang hukbo ng Pendragon na nag-iensayo, na sa katunayan ay gustong-gusto niyang malaman kung ano ang pinaplano nito. Ngunit ang kanyang mga tauhan ay mukhang nagtitiwala ng husto dito kahit hindi nila ito nalalaman. Sa ibaba ay makikita natin ang pakikipaglaban ni Isla kay Carta, habang sa tabi naman ay ang patuloy na pagturo ni Argus sa kanyang estudyante na si Leon. Kaya habang umiinom si John Mayers sa kanyang baso, kanyang nasambit na hindi niya namamalayan na naging katulad na rin siya ng mga ito. Nang matikman niya ang inumin na gawa ng mga Pendragon ay nagustuhan niya naman ito ng husto kaya pinagsabihan siya ni Aaron na hindi magtatagal ay kailangan na nilang lumaban kaya maghinay-hinay lang siya sa pag-inom at huwag magpasobra. Nang bigla namang inagaw ni John Mayers ang kanyang atensyon habang siya ay nagmamasid sa ibaba. At habang pinagmamasdan nilang dalawa ang mga barko na malapit sa dalampasigan, nasambit niya na sa oras na sila ay manalo, siguraduhin ni Aaron na ibahagi ang ganitong beer sa kanyang mga kasamahan. Kung saan mapapansin natin ang pagsusumikap ng husto ng mga kasamahan ni John na pirata para maipatupad ang kanilang pinaplano. Dagdag pa ni John Mayers na ang kanilang bilang ay lumiit ng sobra, ngunit siya ay nagagalak dahil ang mga natitira niyang kasamahan ay nakapunta dito ng ligtas at nagawa nilang manindigan sa halimaw na si Teleo. Nagtataka kung bakit naririto ang mga tauhan ni John Mayers, nasambit ni Aaron na kung sumapi ang lahat ng mga ito kay Teleo ay makakakuha sila ng pera at kalayaan bilang gantimpala. Kaya kanyang natanong kung bakit sila ang kanilang pinili kesa dito. Saglit namang natigilan si John Mayers, at pagkatapos ng ilang sandali ay nasambit niya na ito ay gaya ng sinabi ni Aaron. Kaya nagtaka naman itong ating bida kung ano kaya ang ibig nitong sabihin. Habang hawak ang isang stick at pinagmamasdan nito, ikinwento ni John Mayers na siya ay isang ulila, at kinakailangan niyang maghirap ng sobra para lamang makakuha ng pagkain kaya wala siyang naging pagpipilian kundi ang maging isang pirata para lamang mabuhay. Dagdag pa nito habang iniikot ang kanyang hawak na stick sa kanyang kamay, na ang mga titulo gaya ng Dark King o Hari ng mga pirata ay walang halaga para sa kanya kahit kaunti. Ito ay dahil ang mayroon lang na makakain sa pang-araw-araw ay sapat na sa kanya. Bigla naman siyang nagseryoso, at piniga nito ang kanyang hawak na stick hanggang ito ay masira sabay sabi na hindi siya sumasang-ayon sa kanilang pamamaraan ng pamumuno gamit ng takot o lakas. Dagdag pa nito nang napapasandal ng kanyang mga kamay sa lupa na para sa kanila sa pagiging malaya, makapaglakbay sa karagatan sa kanilang ninanais at makakain ng masarap na pagkain ay sapat na para sa kanila. Bigla naman siyang napalingon kay Aaron at natanong sa kanya na hindi ba't makakamit niya ito para sa kanila.
Nagawa namang magulat ni Aaron at matigilan ng saglit sa kanyang sinabi, ngunit kaagad niya itong sinagot sa pagsasabi ng may ngiti sa kanyang mukha ng oo at ito ay kanyang gagawin. Gayunpaman, nasambit ni John Mayers na ito ay kanyang kwento pero ang napaka-interesado dito sa kanilang dalawa ay si Aaron. Ito ay dahil kahit siya ay nasa kanya ng posisyon ay iniisip niya pa rin ang kapakanan ng ibang tao, kaya natanong nito kung bakit, dahil pwede naman siyang mamuhay ng mapayapa gaya ng ibang mga tao na mayroong maraming pera. Dahil sa kanyang mga sinabi ay napaisip naman ng ating bida, kung saan bumahas sa kanyang isipan ang mga alaala. Ito ay noong siya ay nasa katauhan pa ni Ravenval, naaalala niya ang pagtulong ng kanyang ama at kapatid para mapuksa ang mga demonyo na nakapalibot sa kanilang teritoryo upang masagip ang kanilang mga mamamayan. Kasunod nito ay ang kanyang masayang pagsalubong sa kanila kahit ang mga ito ay napupuno ng sugat sa pagsasakripisyo ng kanilang sarili. At ang mga panahon noong sila ay nag-uusap ni Isla kung saan nasambit niya na bilang isang duke at tagapagmuno, mayroon siyang maraming kinakailangang gawin. Kaya bumalik tayo sa kasalukuyan habang si Aaron ay nakaupo at nagmamasid sa malayo, sinagot niya si John na ang mga importanteng tao sa kanya ay lumaban rin para sa mga normal na tao. Dagdag pa nito na siyang natuon ng pansin ni John Mayers na wala ang mga itong pakialam sa kanilang katayuan o kahit ano, at sila ay namuhay lamang ng maayos at simpleng buhay. Kaya habang siya ay nagpapalabas ng seryosong mukha, nasambit niya na pinili lang niya na ipagpatuloy ang kanilang paniniwala. Napainom naman si John Mayers sa kanyang sinabi at isinaad na tunay na mayroong mga napaka-interesadong tao ang nakapalibot sa ating bida. Ngunit naagaw ang atensyon nito dahil habang si Aaron ay nakatingala, nasambit niya na ito ay ang dahilan. Kung saan may tuwa at naiinis nitong nasabi kay John na ito ay ang dahilan kung bakit halos magkapareho ang rason nila na hindi sila magkasundo ng kanilang mga kalaban. Dahil sa kanyang sinabi ay napahinto naman sa pag-inom si John, at pagkalipas ng ilang sandali ay napatawa siya ng husto habang nagsasabi kung ano ang pinagsasabi ni Aaron at siya ay nananabik nang makita ang umiiyak na mukha ng kanilang mga kalaban. Muli naman si Aaron na napatingala sa kalangitan at napangiti habang dumadaplos ang malakas na hangin, at pagkatapos nito kanyang sinabi kay John na siya ay maghintay lang dahil ipapakita niya ang tagpong yun sa kanya sa lalong madaling panahon. Pumunta naman tayo sa timog na rehiyon ng imperyo sa teritoryo ni Duque Arangis kung saan ito ngayon ay nababalot ng matinding hangin at pag-ulan. Habang ang Duque ay nakatingin sa labas ng bintana ng kanyang kastilyo ay kanyang natanong kung ano ang nangyayari ngayon. Pasigaw namang nasambit ng kanilang butler sa kanyang tabi na hindi niya ito mapaniwalaan dahil wala man lang ni isang senyales na mayroong bagyong paparating, at kanyang natanong kung papaano itong nangyari dahil hindi ba't dapat kabisado nila sa kanilang palad ang karagatan. Kaya habang napapansin nila ang malakas na paghampas ng napakalaking alon sa dalampasigan kasabay ng malalakas na pagkidlat ay natanong na lang nila kung mayroon bang napakalaking bagyo ang magpapakita. Sa pag-aalala ng husto, naisip ng butler na sa ganito kalakas na bagyo ay marahil nasa panganib ang kanyang master na si Teleo, ngunit ang Duque ay wala nang may naisagot sa kanyang sinabi at napatahimik na lamang. Kaya lumipat naman tayo sa gitna ng karagatan kung saan mapapansin natin ang isang barko ng pirata na natatamaan ng mga napakalaking mga alon habang walang tigil na kumikidlat. Dahil dito ay napupuno ng galit si Teleo na napapamura na lamang dahil hindi niya inaasahan ang ganitong pangyayari. Habang siya ay nasa labas ng kanilang barko ay mapapansin natin ang pagkahulog ng ibang mga pirata sa karagatan dahil sa tindi ng alon. Kaya wala nang may nagawa kundi ang mapasigaw itong si Teleo na dahil sa bagyong ito, ang lahat ng kanilang plano ay masisira, na siyang parang ganoon na nga dahil isa-isang nasisira ang kanilang mga barko sa tindi ng sama ng panahon na kanilang nararamdaman ngayon sa karagatan. Kinabukasan pagkatapos ng matinding bagyo ay pumunta naman tayo sa isla ng Inlet kung saan nagtipon ang mga barko ng hukbo ng Pendragon at ng Navy ng Imperyo nang wala man lang kahit anong pinsala. Sa kanilang paglabas ay nanlaki ang mga mata ni John Mayers at ni Admiral Moraine sa kanilang nakikita dahil wala man lang silang may narinig sa loob ng kuweba kahapon. Ito ay dahil sa dalampasigan ngayon ay nagkalat na mga nasirang puno dala ng napakalakas na bagyo na naganap kahapon, kaya nagawa nilang maunawaan na ang gobernador ay nahulaan na ito ay mangyayari kaya kanyang pinlano na ikadena ang lahat ng mga barko sa dalampasigan ng inlet. Napalingon naman ang lahat ng mga kalalakihan at nasambit ni John Mayers na hindi niya lubos maisip na ang kagaya nilang mga pirata at mga navy na alam ang loob at labas ng karagatan ay nabigong mapaghandaan ang kagaya nito, kaya ang ating bida ay tunay ngang isang hulog ng langit.
Pansin naman nila ang paglabas ng ating bida na si Eren na ngayon ay daladala ang kanyang espada at suot ang kanyang engranding armor, kung saan siya ay napatitig lang din pabalik sa kanila. Maya't maya pa ay napangiti naman siya dahil kanyang naaalala ang tagpo sa kanyang dating buhay. Ito ay noong ang Demon Corps ay pumunta sa katimugang bahagi ng rehiyon, isang hindi inaasahang bagyo ang bigla na lang dumating na nagdulot at nagbalot ng kaguluhan sa buong rehiyon. At dahil ang kasaysayan ng mundo ay walang tigil sa pag-iba dahil sa kanyang pagbabalik at pagbabago dito, ito ay walang katiyakan na mangyayari at naging isang sugal. Ngunit sa kabila nito ay naging maswerte siya dahil nagkatotoo nga ang kanyang inaasahan at nabalot ang rehiyon ng malakas na bagyo na siyang nagpalabas ng malalakas na alon at kidlat. Kaya habang patuloy niyang pinagmamasdan ang kanyang mga kasamahan sa isla ng inlet, nagbigay siya ng kanyang pasasalamat dahil sa kanilang pagbigay ng tiwala sa kanya. Makikita naman natin ang pagngiti ng bawat isa sa kanyang mga kasamahan at pagbibigay nila ng pasang-ayon pabalik sa kanya. Makalipas ng ilang minuto o di kaya ay oras ay mapapansin natin ang pagdating ni Isla habang sakay sa kanyang Griffin kasama ng kanyang grupo ng mga Griffin Rider papunta sa mga barko. Kasunod nito ay ang kanyang agad na paglapag sa barko na kinaroroonan ni Eren at ni Mark Killian kung saan ang siya ay makatalon pa ibaba ay ang kanyang pagtawag at paglapit sa ating bida. Habang siya ay papalapit sa kanilang grupo ay agad naman siyang pinasalamatan ni Eren sa kanyang sipag at natanong sa kanya kung kamusta ang hukbo ng kanilang mga kalaban. Sinagot siya ni Isla na pwedeng sabihin na muntikan na silang lahat malipol dahil sa malakas na bagyo. Kaya habang makikita natin ang mga nawasak na mga barko ng mga pirata sa gitna ng karagatan, dagdag pa ni Isla na kung mapupuksa nila ang mga natitirang mga orcs at si Teleo, ito ay kanilang magiging tagumpay. Dahil sa kanyang sinabi na magandang balita ay natuwa ng husto si Karta, si Argus at si Leon. May ngiti namang bumaling ang atensyon ni Eren papunta kay John Mayers sa kanyang likuran at nagsabi na silang dalawa na ang bahala sa natitirang mga orcs. Ito ay dahil kinakailangan niyang pigilan ang anumang karagdagang pinsala sa kanyang mga kasamahan. Sinagot naman siya ni John na hindi niya ito kailangang gawin subalit siya ay nagpapasalamat dahil dito. Bigla naman siyang napalingon sa kanyang likuran dahil tinawag ni Eren si Jody, Gus at Skyla at pinagsabihan sila na tulungan ang mga pirata hanggang sa huli. Napaangat naman si Skyla ng kanyang kamay para ito'y pasang-ayunan at napangiti na lamang si Gus at Jody. Bagamat si John Mayers ay nagulat ng husto dito dahil hindi niya inaasahan na sila ay hindi tunay na mga pirata. Kaya agad siyang lumapit sa tatlo at hinawakan si Jody sa kanyang damit at pag-alit na nasambit na silang mga bastardo pala ay mga espiya, at hindi siya makapaniwala dito dahil pagkatapos ng lahat ng kanyang ginawa para ipakita sa kanila ang kanyang kabutihan ay ito pala ang katotohanan, kaya wala nang may nagawa si Jody kung hindi ang manghingi na lang ng kapatawaran. Lumipat naman tayo pabalik kay Eren kung saan inutusan niya si Killian sa kanyang tabi na hanggang sa magtipon silang muli. Sila na muna ang bahala kay Teleo at natanong sa kanya kung ito ba ay kanyang makakaya. Habang katabi nito si Isla ay may buong loob niya naman itong sinagot ng syempre. At habang naroroon din si Karta, Leon at Argus, may tuwang nasabi ni Karta kay Eren na marahil wala na siyang pagkakataon para makasali sa kasiyahan na magaganap. Sa kanilang ipinakitang lakas ng loob at tapang ay napangiti naman itong si Eren. Kaya agad naman nitong binunot ang kanyang espada palabas sa takip nito. At habang ito ay kanyang inaangat sa himpapawid ay pasigaw niyang nasambit sa lahat ng kanilang mga kasamahan na ang kalangitan ay ang kanilang katuwang, at ang tagumpay ay nasa kanila ng ngayong harapan. Dagdag pa nito habang buong lakas na pasigaw na inuutos sa kanilang lahat na itaas ang mga angkla ng barko dahil magsisimula na sila sa kanilang pagkontra-atake. Kaagad naman itong sinunod ng kanyang mga kasama kung saan pagkalipas lang ng ilang sandali ay ang kanilang paglalayag sa karagatan para tuluyang puksain ang kanilang mga kalaban. Lumipat naman tayo papunta kay Teleo habang makikita natin siyang napupuno ng matinding galit habang hawak ang unanong lalaki at tinatanong ito kung hindi pa din ba dumadating ang kanilang karagdagang tulong. Ngunit sinagot lang siya nitong maliit na lalaki na ang kanilang knight ng Valvas at mga Griffin ay natamaan rin ng bagyo kaya nagkakaroon sila ng problema sa pagkontak sa kanyang ama na si Duque Arangis. Nang bigla na lang inagaw ng isang orc ang atensyon ni Teleo dahil sa kanyang nakikita, kaya napalingon naman ang dalawa at labis na natakot sa kanilang nasisilayan. Ito ay dahil ang nasa kanila ngayong harapan ay ang maraming bilang ng barko ng hukbo ng Pendragon at ng Imperyo na pinangungunahan ng mga Griffin Riders na siyang sumusugod papalapit sa kanila.
Nagugulat sa napakabilis na tagpo, natanong ni Teleo kung papaanong hindi ang mga ito naapektuhan ng matinding bagyo. Nang bigla na lang nanlaki ang kanyang mga mata sa kanyang naaalala, ito noong kanyang natanong kung ano ang kanilang ginagawa sa isla ng inlet, at nasambit niya na wala ang mga ito na matatakasan doon o marahil mayroon silang ginagawang patibong sa pag-amit ng lupain. Dahil dito ay napuno naman siya ng galit at napasabi na lamang na ang puting uod na si Aaron ay tunay nga na isang bastardo. Lumipat tayo papunta kay isla kung saan gamit ng kanyang sibat habang sakay ng kanyang griffin ay isa-isa niyang pinaghihiwa ang mga orc sa ibabaw ng barko. Pansin naman natin ang pagtalon ni Argus at Leon sa ibang barko at paghampas ng ulo ng mga orcs ng napakalakas sa sahig. Dito ay ang pagdating rin ni Jody, Gus at Skyla habang daladala ang kanilang mga espada at pag-atake sa mga natitirang orc. Habang sa ibaba naman ng barko ay makikita natin si John Mayers na kasama ang kanyang alagang halimaw na siyang inaatake ang mga papatakas na orc gamit ng maliliit na bangka. At sa ibang barko ay walang iba kundi ang ating bida na si Aaron na ngayon ay nagpapalabas ng kanyang malakas na kulay asul na aura na naghuhugis ng isang dragon kasabay ng kanyang paghiwa sa mga orcs gamit ng kanyang dalawang espada. Dahil sa biglaang pag-atake ng mga ito ay kaagad na nalupil ang maraming bilang ng barko ng hukbo ni Teleo kaya habang ito ay pinagmamasdan ng unanong pirata ay napuno na lang siya ng takot kasama ng ibang mga orc sa kanyang tabi. At dahil kanyang nauunawaan na ito ay kanilang pagkatalo ay dali-dali siyang tumakbo papalayo at pasigaw na nag-utos sa kanilang lahat na umatras at tumakas. Ngunit bago pa man siya makapunta sa malayo ay mayroon tayong makikitang isang mabilis na pag-atake kasunod ng pagtalsik ng mga dugo. Dahil dito ay nagawa namang mahiwa ang kanyang ulo at tumalbog at gumulong-gulong sa sahig ng barko sa harap ng isang paa na nagsasabi kung ano ang pinagsasabi nito na sila ay natalo. Ito ay si Teleo na siyang kaagad kinuha ang kanyang ulo, at habang ito ay kanyang hawak ay nasambit niya na wala sa kanyang diksyonaryo ang salitang pagkatalo at nag-utos sa mga natitirang orcs na sila ay magpatuloy para patayin ang lahat ng kanilang mga kalaban. Bigla naman siyang napalingon at piniga ang ulo ng maliit na lalaki hanggang ito ay pumutok kasabay ng kanyang pagsabi habang nagpapalabas ng malakas niyang aura at nakakatakot na mukha na kung susubukan nilang tumakbo ay mararanasan nila ang parehong kapalaran. Dahil sa pangyayari ay napuno sa takot ang dalawang orcs kaya nanginig sila ng sobra sa kanilang kinaroroonan. Subalit pagkalipas ng ilang sandali ay agad naman silang sumugod para sundin ang utos ni Teleo na atakihin ang hukbo ng mga Pendragon. Habang nagpapatuloy si Teleo sa pagtakbo sa paligid para hanapin si Aaron ay naisip niya na kung mapupuksa niya ang puting uod o ang ating bida ay magagawa niyang mabaliktad ang mga bagay. Ngunit bigla na lang siyang napahinto sa kanyang kinaroroonan dahil sa tindi ng pagkagulat, ito ay dahil sa biglaang pagdating ng mga Griffin Riders na daladala si Carta at si Killian. Kaagad naman ang dalawa na lumapag sa kinaroroonan ni Teleo at ipinalabas ang kanilang mga sandata para siya ay pigilan. Kaya may labis na panggagalaiti na nasambit ni Teleo na sila ay mga walang kwentang bastardo at ano ang karapatan nilang harangin siya. Ngunit habang patuloy na nakatayo itong dalawa sa kanyang harapan at itinututok ni Killian ang kanyang espada habang kasama si Carta, may seryoso nitong mukha na nasambit na hindi siya nila hahayaang makalapit sa kanilang pinagsisilbihan.